Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Naldo. Taong 1996, Isla ng Cebu. Maagang bumukod si Naldo sa sariling pamilya nang tumungtong sa edad na 19. Hindi na nagdalawang isip na magpaalam sa mga magulang upang lisanin ang baryong kinalakihan. Makipagsapalaran sa karatig bayan, isang lugar na mas maunlad, hitik sa oportunidad para sa mga taong masipag at walang pinipiling trabaho. Pinayagan naman si Naldo sapagkat alam nila na sa hirap ng pamumuhay, hindi makakaraos ang anak kung sakaling mananatili lamang doon. Batid nila, kailangan ng anak na lumayo upang magkaroon ng pagkakataon na magtayo ng maayos na kinabukasan. Sa kabutiang palad, hindi nagtagal ay nakahanap kagad ng trabaho si Naldo sa isang talyer sa Nayon. Dahil sa likas niyang kasipagan at kabaitan, mabilis napansin si Naldo ng may-ari ng talyer. Naging permanente ang trabaho. Walang ibang kamag-anak o kakilala sa lugar, kaya doon na rin siya pinatuloy ng may-ari. Pabor ito kay Naldo. Libre na ang tirahan at hindi na kailangan bumiyahe araw-araw papasok sa trabaho, sapagkat sa talyer na rin siya natutulog. Ilang taon din nagtrabaho si Naldo sa talyer. Maganda at malaki ang sahod. Dahil binata pa, kakaunti lamang ang pinagkakagastusan. Paminsan-minsan kapag wala gaanong trabaho, gumagala siya sa bayan upang mamasyal at mas makilala pa ang lugar. Tuwing tanghalian, bumibili lamang ng pagkain sa karenderya sa tabi ng talyer. Halos araw-araw, doon na kumakain si Naldo. Napalapit ang loob niya sa isang trabahadora na tawagin na lamang natin sa pangalang Merla. Si Merla ang palaging nagsisilbi kay Naldo tuwing kakain sa karenderya. May itsura ang dalaga. Maputi, maamo ang muka, at may likas sa kabaitan bagamat mahiyain sa iba. Napapansin ni Naldo na kapag siya ang kaharap, palaging nakangiti si Merla at tila may kakaibang lambing sa kilos at pananalita. Dito siya napaisip na maaaring may lihim na pagtingin ang dalaga sa kanya. Si Naldo ay may itsura din. Moreno at matangos ang ilong. Matipuno ang pangangatawan dahil sanay sa mabigat na gawain. Gayunpaman, wala siyang interes kay Merla. Hindi niya ito tipo, at higit sa lahat, wala pa sa plano ang magkanobya. Mas nais niyang sulitin ang pagiging binata, trabaho, gala, paminsan-minsan, pagbili ng mga bagong gamit para sa sarili. Kontento na siya sa ganung buhay. Isang araw bandang tanghali, pumunta si Naldo sa karenderya upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo at nag-aantay ng order, napansin niya ang dalawang lalaki na panay ang tingin kay Merla. Alam ni Naldo na dayo ang mga ito sapagkat araw-araw siyang kumakain sa lugar. Kabisado na ang mga parokyano. "O Naldo, ito na yung adobong atay ng manok. 3 kanin saka soft drinks, tama ba?" Dapat 4 yung kanin. Kulang yung 3, no? Marami kaming inayos sa talyer. Napagod ako. Pabirong wika ni Naldo. Ngumiti ang dalaga at kinuha ang dagdag na kanin at inumin. Habang kumakain si Naldo, pasulyap-sulyap siya sa dalawang lalaki. May hindi magandang pakiramdam ang bumabalot sa binata. Halatang may masamang balak ang mga dayo. Matapos kumain, kagad siyang bumalik sa talyer. Bandang 4:00 ng hapon, hindi pa rin mawala sa isip nito ang dalawang weirdong lalaki. Pakiramdam niya, may kaugnayan ang mga ito sa mga aswang. Si Naldo ay nagbula sa angkan ng mga manggagamot.
Ang ama ay isang kilala at kinakatakutang antingero. Hindi basta-basta at ayon pa sa mga kwento. Sinasabing ang isa nitong ngipin ay mutya. Hinango raw mula sa ngipin ng kalabaw. At sa loob ng katawan nito, nakabaon ang marami pang batong mutya na pinagmumula ng pambihirang lakas. Bago pa man kinilala bilang manggagamot ang ama ni Naldo, isa itong kapgu. Biyasa sa mga lihim ng daigdig na hindi nakikita. Hindi lamang sa pisikal na susukat ang kapangyarihan, marami na itong napatumba. Mga mambabarang na ginigilitan ng leeg. Sa tindi ng kalamang espiritual at lakas na nagmumula sa sinaunang paniniwala. Nang makapagtapos si Naldo sa elementarya, hindi na nagpatuloy sa pag-aaral. Sa halip sumama ito sa ama sa bukid at doon unti-unting nahubog ang pagkatao. Malaki ang naging impluwensya nito sa kanya sapagkat habang nagtatrabaho sila, sinimulan ding turuan ng ama sa mga lihim na karunungan na minana pa sa angkan. Sa edad na 19, taglay na ni Naldo ang mga orasyon na nakaukit sa katawan. May mutya ng kidlat, iba't ibang baon ng mutya na nasa kanyang katawan, may kabal at kung ano-ano pang anting-anting na may kapangyarihan. Pisikal na lakas ang higit na pinagtuunan ni Naldo ng panahon noong kasama pa ang ama. At bago pa man sila magkahiwalay ng landas, naipasa ng ama ang halos lahat ng kaalaman. Isang pamana na tuluyang humubog sa katauhan at kapalaran ni Naldo. Dahil sa likas niyang kasipagan at kabutihang loob, mabilis siyang nahatak ng kagubatan at ng malalakas sa elemento na nagsilbing gabay. Sinasabing marami siyang kasamang nilalang mula sa hindi nakikitang daigdig. Ngunit ang pinakamalakas sa mga ito, ang tikbalang. Tahimik, mabangis, tapat na bantay sa bawat hakbang ng binata. Kaya't hindi nag-alala ang mga magulang nang dumating ang panahon na lisanin ng anak ang kanilang piling upang makipagsapalaran sa malayong lugar. Batid nila na saan man siya magtungo, may mga matang nagbabantay at mga lakas na nakapaligid sa kanya. Alam nila, protektado si Naldo laban sa kapamakan, sapagkat hindi lamang dugo ng mga manggagamot ang kanyang baon, maging ang basbas ng kagubatan at ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang gabi, matapos ang maghapong pagtatrabaho sa talyer, dumiretso si Naldo sa karinderyang pinapasukan ni Merla. Alam ng binata na naroon pa ang dalaga. 9:00 na ng gabi bago magsara ang tindahan. Marami pang kumakain ng mga oras na yun. Habang inaantay ang hapunan, napansin ni Naldo na tila aligaga si Merla. Hindi mapakali, parang may mabigat na dinadala. Gayon pa man ipinagpatuloy ni Naldo ang pagkain, hindi muna pinansin ang kakaibang bagay. Nang pumatak na ang 9:00, marahang nilapitan ni Naldo ang dalaga. Merla, uwi ka na ba? Sabay na tayo. May pupuntahan ako doon malapit sa inyo eh. Magsasara pa kami ng tindahan. Baka matagalan pa ako. Sige lang, ayos lang. Antay na lang kita, nakakabagot kasi maglakad mag-isa eh. Pag-alis ng dalaga, napasimangot si Naldo. Kakaibang amoy. Hindi niya maipaliwanag. Teka, iba yung amoy ah. Napakabaho, mga walang ya talaga. Minarkana si Merla. Ayos din yung mga aswang na to kung sino-sino yung binibiktima. Biglang nagsalita ang gabay sa isipan. Kahit kailan, mahina ang utak mo. Malakas ka nga at mabilis. Pero kung anong lakas mo, ganun din kahina ang utak mo. Grabe ka naman makapanglait. Bakit? Ano bang ginawa kong mali? Buntis ang dalaga. Ha? Paano nangyari yun? Wala namang nobyo si Merla. Ako nga yata yung gusto niyan eh.
Hindi na sumagot pa ang tikbalang sapagkat papalapit na muli ang dalaga. Nang tuluyang magsara ang karinderya, kagad naglakad ang dalawa patungo sa bahay ni Merla. Habang naglalakad sa dilim na daanan, pilit inuunawa ni Naldo ang mga salitang binitawan ng gabay. Hindi maiproseso kung paanong nangyaring buntis ang dalaga, lalo na't wala itong kilalang kasintahan. Ang tanong ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, kasabay ng unti-unting pagbigat ng hangin na tila may dalang masamang pangitain. Kaya't napagpasya ni Naldo na kausapin ang dalaga tungkol sa buhay nito upang mapatunayan kung totoo nga ang sinabi ng kanyang gabay. Merla, medyo nagtataka ako ha. May nobyo ka na ba o nanliligaw sa'yo? Naisip ko lang kasi sa itsura mong yan. Maganda, maputi, at saka... Hindi na natapos sa pagsasalita si Naldo. Biglang humagulgol sa pag-iyak ang dalaga. Lubos ang pagkagulat ni Naldo sa pangyayari, kaya kagad niya itong nilapitan at inalalayan. Oh, bakit ka naman umiiyak? Anong problema, Merla? Patuloy lamang ito sa paghikbi, parang isang taong nawala ng mahal sa buhay. Ilang minuto ang lumipas bago ito unti-unting kumalma. Sa mahinang tinig, saka lamang ito nagsalita. Inamin na siya ay buntis. Doon tuluyang nakumpirma ni Naldo na totoo ang sinabi ng gabay. Ngunit kasunod nun, ang mas mabigat na tanong, sino ang lalaking nakabuntis sa kanya? Hindi na sumagot si Merla. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa maiatid ni Naldo ang dalaga sa tinutuluyan. Naiwan si Naldo sa gitna ng dilim. Tangan ang isang katotohanan na mas mabigat pa sa anumang anting-anting o mutya na dala. Sa harap ng bahay ni Merla, sinalubong si Naldo ng matapang at masangsang na amoy. Ang marka ng mga aswang ay lantad sa paligid. Dahil dito, nagpa siya na hindi muna umuwi. Sa halip ay nanatili upang bantayan si Merla. Batid ni Naldo at ng gabay na si Bangis na mamaya lang magsisimula ng manggambala ang mga aswang. Tahimik na nagtago si Naldo sa gilid ng pader. Sanay na siya sa pagbaba ng sariling ora, maging ng presensya. Isang kasanayan na naging likas na sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi naging alerto ang mga nilalang kahit pa kasabay siyang kumain. Ilang oras ang nakalipas nang biglang mapansin ni Naldo ang dalawang asong pagala-gala sa daan sa tapat mismo ng bahay ni Merla. Naging alerto ang binata. Sa unang tingin karaniwan lamang ang mga ito na tila ba may hinahanap at paikot-ikot. Sumisingot sa bakod bago muling maglakad. Nakakapagtaka na hindi man lang nila napansin si Naldo kahit ilang di pa lamang ang layo niya. Tahimik lang siyang nagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang tumalon ang isa sa mga aso papasok ng bakuran. Mataas ang bakod, ngunit madali itong nalampasan ng hayop. Samantala ang isa naman ay nanatili sa labas, patuloy sa pag-ikot at pagsingot sa daan. Sa sandaling kumilos ang asong tumalon, hindi na nagdalawang isip si Naldo. Mabilis niyang sinunggaban ang hayop at sa isang iglap, binali ang leeg nito. Isang tuyong huni ng buto ang narinig. Mabilis, malinis. Patay ang aso bago pa man makapaglikha ng ingay. Ngunit napatingin kagad ang isang kasama nito. Nang makita ang kaganapan, bigla itong umungol at umiyak ng nakakakilabot. Hindi na nagaksaya ng oras si Naldo. Binuhat niya ang patay na aso at tumakbo. Pagkatalon ng natitirang aso palabas ng bakuran, sinalubong ito ng isang napakalakas na sipa sa ulo. Isang dambuhalang paa ang tumama, dahilan upang mawasak ang bungo. Kumalat ang utak sa lupa. Hindi na ito nakagalaw pa.
Grabe ka naman, bangis, talagang dinurog mo talaga ha? Sa likod, may isa pa. Nagulat si Naldo. Agad siyang lumingon upang hanapin ang sinasabing natitirang aswang. Ngunit nakita na lamang na tumatakbo na ito palayo. Kagad naglaho sa dilim. Hayaan mo na. Siguradong hindi na yan babalik dito. Isang malaking pagkakamali ang hayaang makatakas ang kalaban. Ito ay maglilikha ng mas malaking problema. Wala yan. Kahit buong angkan pa ng aswang ang tawagin niya, wala silang magagawa. Hindi na sumagot si Bangis. Tahimik na lang niligpit ang dalawang pinatay na aswang. Kinabukasan bumalik sa normal ang lahat. Tuluyan nang naalis si Naldo ang marka ng aswang kay Merla. Ilang gabi niyang binalikan ang tinutuluyan nito upang masiguradong wala ng banta. Patuloy ding sinusubukan ni Naldo na kausapin si Merla tungkol sa lalaking nakabuntis sa kanya. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng kaibigan. Hanggang isang gabi, habang nagbabantay si Naldo sa labas ng bahay, biglang may lumabas na tumatakbo at umiiyak. Kagad niyang nakilala kung sino ito. Walang iba kung hindi si Merla. Mabilis itong nilapitan at inalalayan ni Naldo. Akala niya'y napasok ng aswang ang bahay at nakalusot sa kanilang pagbabantay. Ngunit wala siyang maramdaman kahit katiting na presensya ng mga nilalang. Merla, anong nangyari? Bago pa man ito makasagot, may isa pang lumabas mula sa pintuan, ang amo ng dalaga. Galit na galit itong papalapit sa dalawa, kaya kagad humarang si Naldo. Minura siya ng lalaki. Tinanong kung sino siya at bakit nangingialam. Inutusan nito si Merla na bumalik sa loob, ngunit lalong humigpit ang kapit ni Merla kay Naldo. Dito na naunawaan ni Naldo ang kaganapan. Mawalang galang na po. Nobyo ko ni Merla. Sa amin muna siya uuwi. Napahinto ang lalaki. Halatang nagulat at napahiya. Galit itong tumalikod at padabog na bumalik sa loob ng bahay. Uy Merla, ayos ka lang ba? Sa amin ka muna umuwi. Sinasaktan ka ba ng amo mo? Hindi pa rin sumagot ang dalaga. Patuloy lamang itong humahagulgol sa pag-iyak. Sa halip na dumuon tumuloy sa tinutuloyan ni Naldo. Nakiusap si Merla, ihatid na lamang siya sa terminal. Uwi daw siya sa probinsya. Hindi na tumutol pa si Naldo. Tahimik niya itong inalalayan hanggang sa terminal. Bago sumakay ng bus, doon na tuluyang bumigay si Merla. Sa pagitan ng pagikbi, pinaliwanag niya ang lahat ng kababuyang ginawa ng amo. Paulit-ulit daw siyang ginahasa sa tuwing wala ang among babae. Walang awa, walang konsensya. Sa bahay mismo ng mga amo nagtatrabaho si Merla. Sa umaga tumutulong siya sa karenderya. Pagsapit ng hapon at gabi, siya naman ang katulong sa loob ng bahay. Malaki ang pasahod, kaya tiniis niya ang pagod at hirap. Ngunit habang tumatagal, napapansin niya na may kakaiba ng tingin ang among lalaki. Mga titig na hindi maipaliwanag. Mga kilos na unti-unting lumalampas sa hangganan. Hanggang isang araw, pinapasok siya ng lalaki sa kwarto. Doon nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso. Walang magawa si Merla kung hindi manahimik at magtiis. Hanggang sa ang lahat ng kababuyang iyon ay nagbunga, ang batang dinadala ngayon sa sinapupunan. Noong gabing yun, naglakas loob si Merla na tumakas. Muli kasing pumasok ang amo sa kanyang kwarto, dala ang parehong masamang balak. Sa takot at depresyon, tumakbo siya palabas ng bahay. Ito ang gabi na nakita siya ni Naldo. 3 buwan nang buntis si Merla. Nitong nakaraang linggo lamang nalaman ang kalagayan nang mapansin ito ng isang matandang kapitbahay. Diretsang sinabi na siya ay nagdadalang tao. At kinabukasan nun,
Maagang nagtungo si Merla sa klinika upang magpatingin at tuluyang nakumpirma. Positibo ang resulta. Isa pa sa mga matinding kinakatakutan ni Merla, ang gabi-gabing pagkaluskos sa labas ng bintana. Dahil galing siya sa isang liblib na baryo, malalim ang paniniwala sa mga aswang. Kaya nagpa siya na umuwi muna ng probinsya. Umaasang doon, magiging ligtas siya, malayo sa bangungot na sinapit. Halos sumabog ang ulo ni Naldo sa gulat at galit nang marinig ang lahat. Hindi niya naisip na ganun kalalim ang sugat na dinadala ni Merla, pisikal man o emosyonal. Kaya minabuti na lamang pauwiin ang dalaga sa kanilang lugar upang tuluyan na itong makalayo sa masalimuot na karanasan na sinapit sa pakikipagsapalaran sa syudad. Matapos mayatid si Merla sa sasakyan, kaagad namang umuwi si Naldo sa talyer upang magpahinga. Kinabukasan ipinagpatuloy ang araw-araw na buhay na para bang walang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang araw, unti-unting napansin ng mga katrabaho, maging ng amo, na tila may mali kay Naldo. Nangihina ang kanyang katawan, mabilis mapagod at parang unti-unting nauubos ang lakas. Nagtataka si Naldo. Wala naman siyang nararamdamang kakaibang sakit o namang senyales ng karamdaman. Kinagabihan, nagdasal siya, nagkarga ng orasyon, tinawag ang gabay. Bangis, napapansin mo bang bumabagsak yung katawan ko? Marami nang pumupuna sa akin eh. Wala naman ako nararamdamang kakaiba. Barang na ginagamit din ng aswang. 3 ang gumagawa sa'yo. At sa palagay ko, may kinalaman ito sa aswang na pinatay mo. Ano 3? Pero wala naman ako nararamdamang sakit sa katawan ko. Dahil sa sobrang lakas ng karga mo, hindi mo kaagad napapansin. Pero unti-unti nang humihina ang katawang tao mo. Malakas ang espiritual mong depensa, ngunit hindi kayang dayain ang pisikal mong katawan ng barang na pinapadala sa iyo. Napaisip ng malalim si Naldo. Umuwi ka na muna sa inyo, bata. Unti-unti ka nilang inuubos. Wala mang epekto sa isipan mo. Darating ang oras na susuko ang katawan mo kapag tumagal pa ito. Kinaumagahan, kagad nagpaalam si Naldo sa amo upang magbakasyon at umuwi sa kanilang lugar. Dinala lahat ng ipon at mahalagang gamit. Hindi naman siya tinutulan ng amo. Pinayagan siyang umalis. Hindi na nagaksaya ng oras. Kagad bumiyahe pabalik sa lugar na pinanggalingan. Tangan ang bigat ng mga nangyari at ang banta ng panganib na unti-unting sumisiksik sa katawan. Nang makarating si Naldo sa bahay, agad siyang sinalubong ng ina. Maigpit ang yakap nilang dalawa. Puno ng pananabik at pananahimik na matagal nang naipon sa ilang taon na hindi sila nagkita. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ng ina, kahit may bahid ng pag-aalala ang mga mata nito. "O anak, bakit parang pumapayat ka? Nahihirapan ka ba sa trabaho mo doon? O baka naman, hindi ka kumakain ng tama?" Ngumiti lamang si Naldo. Pilit tinatakpan ang panghihina. Sa halip na sumagot, tinanong niya kung nasaan ang ama. Sinabi ng ina na nasa loob ito ng bahay at nagdarasal. Kagad siyang pumasok at dumiretso sa kwarto ng ama. Pagbukas pa lang ng pintuan, sinalubong na siya ng malamig, ngunit pamilyar na tinig. May barang ka, anak. Ilang araw na yan at bakit ngayon ka lang umuwi? Kung hindi dahil sa lakas ng karga mo at proteksyon ng gabay, noong nakaraan ka pa sana pinaglalamayan. Sa susunod, matuto ka namang makiramdam sa mga nangyayari sa katawan mo. Napayoko si Naldo
Hindi na nagulat. Hindi na bago na alam na ng ama ang lahat kahit wala pa siyang sinasabi. Tahimik na tinanggap ni Naldo ang pagkakamali. Napatingin siya sa gilid ng kwarto at biglang nanlaki ang mga mata. Nakita niya ang baul at mga kagamitan na matagal nang nakatago. Mga anting-anting, sandata at gamit na bihirang ilabas ng ama. Parang isa itong mandirigma, naghahanda sa digmaan. Alam na ni Naldo na inilalabas lamang ito ng ama kapag meron silang makakabangga na tunay na malalakas na kalaban. Oo, malakas ang ama ni Naldo. Maraming mutya, malawak ang kaalaman. Ngunit alam din niya na sa mundong ginagalawan nila, laging merong mas malakas. Mamayang gabi, uubusin natin sila. Maghanda ka, anak. Kitang-kita ni Naldo ang bagsik sa mga mata ng ama. Hindi galit, kundi malamig at tiyak ang pagpapasya. Tumango siya, sa katahimik na lumabas ng kwarto. Kinagabihan kagad nilang hinanda ang lahat ng kakailanganin. Maliwanag ang buwan, tila saksi sa mangyayaring repuelta. Bago simula ng ama ang ritual, pinaupo niya si Naldo sa harapan sa loob ng kwarto. Maraming kandila ang sinindihan. Kinuha ng ama ang itim na aklat na matagal nang nakapatong sa higaan. May mga sinambit itong kataga. Ngayon lamang narinig ni Naldo sa buong buhay niya. Alam niya ang mga salitang yun. Hindi basta-basta. Ginagamit lamang ng mga taong may malalim na kaalaman sa lihim na karunungan ng kaliwa. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang matapos ang ritual. Ramdam ni Naldo ang bigat na unti-unting umaalis sa katawan, kasabay ng malamig na hangin na tila dumadaan sa buong bahay. Malakas ang pinadalang barang sa'yo. Walang balak na buhayin ka. Kung hindi dahil sa gabay mo na tikbalang, siguro bangkay mo na lang yung dumating dito. Tay, alam niyo po ba kung sinong bumarang sa akin? Mga gabunan na may lahing mambabarang. Pero dahil sa lakas ng barang na ipinadala sa'yo, ang rebuelta nito, siguradong patay na silang lahat. Sa oras na ito, umiiyak na ang kanilang angkan. Nanahimik si Naldo. Sa kauna-unahang pagkakataon, mas malinaw niyang naunawaan ang bigat ng mundong pinasok at ang katotohanan sa digmaang ito. Hindi lahat ng laban ay may puwang para sa awa. Hindi nakaimik si Naldo sa mga sinabi ng ama. Sa kanyang isipan, unti-unting nagduduktong ang lahat. Ang mga bumarang sa kanya, walang iba kung hindi ang mga aswang na pinatay niya sa baryong pinagtatrabahuan. Ang mga nilalang na umaaligid noon kay Merla. Sa linggo, bumalik ka sa baryo kung saan ka nagtatrabaho. Ubusin mo ang natitirang kapamilya nila nang hindi na sila makagante sa pamilya natin. Pero paano ko po malalaman kung saan nakatira mga aswang na yun, tay? Hindi po ako sanay mga aso ng aswang. Hindi mo sila kailangang hanapin. Kusang lalapit ang mga yon sa'yo sa mismong tinutuluyan mo para gumante. Napangiti si Naldo. May halong kumpiyansa at yabang. Yun! Kahit ilang aswang pa yan, hindi ubra sa akin kung pisikal na lakas ko ang pag-uusapan. Mag-iingat ka pa rin, anak. Tuso ang mga aswang. Kung hindi ka nila kayang daanin sa pisikal na laban, dadaanin ka sa ibang aspeto. Traidor ang mga yan. Marunong gumamit ng kainaan. Hindi na muling nakasagot si Naldo. Sa halip na takot, kakaibang kasabikan ang makikita sa mga mata. Parang isang mandirigma na sabik sa digmaang paparating. Handang harapin ang anumang banta sa sariling buhay kahit hindi pa lubos na uunawaan ang magiging kapalit nito. Makaraan ang ilang araw
Unti-unti nang bumalik ang sigla at dating lakas ng pangangatawan ni Naldo. Bago pa man siya muling bumalik sa baryo, binilhan niya ng kalabaw ang ama upang may katuwang sa bukid. Pinatayuan naman ng maliit na tindahan ng ina gamit ang mga naipong pera. Nais si Naldo na kahit papano ay makabawi man lang sa mga magulang sa mga sakripisyong ginawa para sa kanya. Labis ang tuwa ng mga magulang sa mga regalong binigay ni Naldo. Pagsapit ng linggo, kaagad na bumalik si Naldo sa baryo upang magtrabaho muli at ipagpatuloy ang napagkasunduan nilang plano ng ama. Pagdating sa talyer, ikinatuwa ng amo ang maayos niyang kalagayan at ang pagbabalik ng dating sigla. Ilang araw ang lumipas na tila normal ang lahat. Nagtrabaho si Naldo na para bang walang banta sa kanyang buhay. Ngunit sa pagsapit ng dilim, palagi siyang naghahanda sa inaasahang pag-atake ng mga aswang na nagnanais gumante para sa mga nasawing kapamilya. Gayunpaman, tila hanggang pagpaparamdam lamang ang kanilang kaya. Gabi-gabi, may mga huning naririnig si Naldo sa labas ng talyer. Mahaba, malamig, nakakabagabag sa katahimikan ng gabi. Kapag hindi na matiis si Naldo ang mga kakaibang ingay at hindi na makatulog, lumalabas siya upang hamunin ang mga elementong nagmamasid sa dilim. Subalit sa kabila ng tapang at paghahanda, wala ni isa man ang nagpakita sa kanya. Nanatili silang nakatago, nagbabantay, nag-aantay ng tamang sandali. Habang tumatagal ang araw, mas lalong lumalala ang mga panggagambala ng mga aswang sa pagpapahinga ng binata. Meron ng mga bato na hinahagis sa bubong tuwing hating gabi. Galit na itong si Naldo dahil hindi siya makapagpahinga ng maayos. Wala naman siyang magawa sa mga ito dahil sa hindi niya maaninag ang mga aswang tuwing lumalabas para hulihin. Mga duwag, kung gusto nyo magpatayan tayo, magpakita kayo. Napakarami nyo pero duwag kayong lahat. Nakarinig lang siya ng tawanan. Walang magawa ang binata kung hindi bumalik sa loob ng talyer, tiisin ang panggagambala ng mga aswang. Isang araw habang nagtatrabaho, kasama ang iba pang trabahante sa talyer. Pare, bakit parang nangangayayat ka na naman? Bumalik ba yung sakit mo? Hindi, wala do. Hindi lang ako masyadong nakatulog tuwing gabi. Ang ingay ng mga pusang naghaharutan sa bubong. Anak nang, baka kakaibang pusa ng mga yan. Malay natin, baka nga ibang pusa na talaga. Pero pare, seryoso ah. May nakwento nga sa akin yung pinsan ko sa probinsya. Ganon din sa kanila eh. Parang pinagtitripan sila ng mga aswang. Hindi sila pinapatulog sa gabi ng bubulabog. Mga buwisit talaga yan eh. Anong ginawa nila? Paano nila napalis sa mga aswang? Hindi lang nila pinalis, pinatay nila. Kasi kapag tinaboy lang, lilipas yung ilang araw, babalik na naman yung mga yan eh. Manggagambala na naman. Hindi nakasagot si Naldo sa sinabi ng kaibigan. Patuloy lang itong nakikinig sa mga kwento niya. Ang ginawa ng mga pinsan ko, imbis na sila ang mainis sa aswang, ang aswang mismo ang nainis sa kanila. Hanggang sa magalit ang mga ito at kusang lumabas. Ang hindi alam ng aswang, may mga bitag na nakapalibot sa bahay at sa pagkakataong magpakita, mauhuli kagad sila. Mapapatay sila, walang kahirap-hirap. Kagad nagliwanag ang mukha ni Naldo sa mga narinig. Sa isip nito, pwede niyang gawin ang ganong klaseng pamamaraan tuwing sasalakay uli ang mga aswang. Alam mo pare, yung mga aswang na yan, tao din yan. May puso at damdamin. Isa din sa mga kainaan nila kapag nagpapalit daw ng anyo eh. Naapektuhan yung utak nila. Nagiging sensitibo, mabilis uminit yung ulo kumpara kapag normal na tao. Wika ni George. Bigla pang sumabat ang isang katrabaho.
Nako Karding, ikaw ang daldal mo talaga. Inuuto mo pa si Naldo eh. Hindi naniniwala sa mga aswang yan. Halika na nga, magtrabaho na tayo. Marami pa tayong tatapusin dito oh. Tumawa ang tatlo sabay balik sa trabaho. Pagsapit ng gabi habang nagpapahinga si Naldo, sabik din ito sa pagdating ng mga nanggagambala sa kanya dahil sa gustong subukan ang mga nalaman. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, biglang may kung anong tunog mula sa bubungan ng talyer. Kagad namang lumabas si Naldo upang kumprontahin ang mga elemento. Hoy, talaga bang hindi kayo titigil? Tumawa ang mga nasa paligid. Ang iba ay nasa taas ng mga puno. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng mga aswang na takot. Anong lahi kayo ng aswang? Parang kayo yung pinakamababang uri. Mga duwag. Muling may tumawa sa kapaligiran ni Naldo. Pinilit na pag-aralan ng maigi kung saan nanggagaling ang mga tunog. Nakakaya naman kayo. Hanggang tingin at pagmamasid lang ang kaya nyo. Hindi lang ba kayo naiya sa mga kapamilya nyong namatay? Akala ko ba ipaghihiganti nyo sila? Biglang may umangil at sumugod sa likod ng binata. Ngunit hindi pa man nakakalapit ang nilalang. Handa na ang binata sa mangyayari. Sinalubong ng aswang ang kamaon ni Naldo. Sapul ang muka at natumba ang aswang. Kagad namang tinapakan ni Naldo ang ulo nito. Umangil ang mga nilalang sa paligid. Ang iba ay umiyak pa. Oh, bakit parang iyak na naririnig ko? Kaninang lalakas ang tawanan nyo ah. Sa huling salita na binigkas ng binata, sabay na tinapakan ng mariin ang ulo ng hawak na aswang. Wasak ang ulo. Nagkalat ang mga dugo at laman. Tumahimik ang kapaligiran ng ilang segundo. Sabay na nagsiangilan, nag-iyakan ang nakapalibot. Sobrang sakit sa pandinig ni Naldo ang mga huni na maririnig. Biglang may 2 aswang na bumulusok sa harapan. Ang isa ay payat. Kahit nasaan yung aswang, kitang-kita niya ang peklat nito sa muka na parabang tinaga ito. Yung isa naman ay malaki ang katawan. Nakatayo lang ito sa harapan niya. Tinitigan lang ni Naldo ang mga ito at nakiramdam. Pagsisisihan mong pagpaslang sa kapatid namin, sa nanay ko at sa iba pa naming kapamilya. Buhay ang kinuha mo, kaya yan din ang kukunin namin. At saka... Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang aswang. Nasa harapan niya na si Naldo. Binigwasan ng suntok sa muka. Bago pa ito muling makatayo, bumuelo na naman si Naldo ng takbo patungo dito, kaso biglang nag-anyong pusa. Umangil ng malakas, kasabay ng mga iyakan sa paligid at biglang nawala sa dilim. Doon natapos ang unang gabi ng paghaharap. Kinaumagahan habang abala sa pagtatrabaho sa talyer, may 2 lalaking dumating at tumingi ng tulong. Tumirik daw ang sinasakyang motorsiklo at kailangan ng agarang responde. Si George at Naldo ang kinikilala na pinakamahusay sa pagkukumpuni ng mga sirang motor, kaya sila ang inatasang pumunta. Walang pagdadalawang isip. Umalis ang 2 dala ang iilang kasangkapan. Pagdating sa lugar, kagad nilang sinuri ang motorsiklo. Masuring hinanap ang sanhi ng pagtirik. Hindi nagtagal ay natukoy din ang problema. Ngunit kapos ang dala nilang gamit upang maayos. Nagpasya si Naldo. Bumalik muna sa talyer upang kunin ang kinakailangang kagamitan. Ngunit bago pa man siya tuluyang umalis, biglang nagsalita si George. Pare, ako na lang yung babalik. May nakalimutan din akong kunin eh. Tumango si Naldo. Nagsende ng sigarilyo habang inaantay ang kaibigan. Mami, pwede bang makisindi? Paglingon ni Naldo sa lalaki, napansin ang peklat sa mukha nito. Eksaktong kawig ng sugat nang nakita sa aswang nung gabi.
Kung hindi ka namin madadaan sa laban ng mga aswang, dadaanin ka namin bilang tao. Biglang bumulwak ang dugo sa tagiliran ni Naldo. Nang mapatingin siya, nakita niya ang malaking lalaki na nakahawak sa kutsilyo, nakatutok sa kanyang tagiliran. Bumuelo pa ito ng isa pang saksak, pero mabilis nasalag ni Naldo ang kamay. Sa isang iglap tumilapon ang malaking lalaki. Tumalsik ng napakalakas. Wari sinipa ng isang dambuhalang nilalang na hindi man lang nakita ni Naldo. Salamat. Maraming salamat, kaibigan. Wika ni Naldo sa gabay na tikbalang. Sa laki ng pinsala ng saksak sa katawan, tumumba ito sa lupa habang hawak ang tagiliran. Tapos ka na ngayon. Pagtingin ni Naldo sa payat na lalaki, merong hawak na kutsilyo, sabay takbo ng mabilis patungo sa kanya. Bago pa man ito makalapit, sinalubong ito ng taga. Tinamaan ang aswang, nagpalit ng anyo at dali-daling umalis sa lugar. Mga walang ya! Ano pare? Ayos ka lang ba? Kagad lumapit si George kay Naldo. Kitang-kita ang dugo na patuloy na umaagos. Agad siyang nataranta. Walang patid na humingi ng tulong upang madala sa ospital. Sa kabutiang palad, mabilis na aksyonan ng mga doktor ang tinamong saksak ni Naldo. Napag-alaman na hindi naman naapektuhan ang mahalagang bahagi ng katawan, kaya nailigtas sa mas malalang kapamakan. Ilang araw na natili si Naldo sa ospital. Pagkalipas ng 1 linggo, nakalabas na din si Naldo sa ospital. Pinayuhan ng amo na umuwi muna sa kanila dahil kilala nito ang nanaksak sa kanya. Daw siguro mas mabuti magbakasyon ka muna uli sa inyo. Kilala ko ang tumira sa'yo kabilang sa pamilya ni Nieves. Mga demonyo yon. Mga barang, aswang, yun yung ang kanila eh. Nakatira sa pinakagilid ng baryo doon sa Sagingan. Kahit mga kapulisan takot sa kanila. Ang hindi ko lang alam, bakit ikaw ang kinurosonada? May atraso ko ba sa kanila? Wala naman po, Manong. Hindi ko nga po alam kung bakit bigla akong sinaksak eh. Pansin ko sa bugyata yun. Baka napagtripan lang nila ako. Pare, hindi mo ba nahalata nung papunta pa lang tayo? Iba na ang pakiramdam ko sa mga taong yun eh. Kahit mukha nila nung una hindi ko napansin. Nagmamadali kasi tayo tapos, alam mo naman, 1 linggo na ako wala sa maayos sa tulog, di ba? Hindi na gumagana ng maayos yung utak ko. Kaya nga ako nagpresentang bumalik sa talyer para kumuha ng gamit. Iba talaga yung pakiramdam ko sa kanila eh. Pasensya ka na, nahuli ako ha. Ano ka ba, nagpapasalamat nga ako sa'yo eh. Kung hindi ka dumating malamang patay na sana ako. Tumawa ang tatlo. Hindi na nakasagot ang amo. Kahit pinipilit siya na bumalik muna sa probinsya, nanatili pa rin si Naldo sa talyer upang magtrabaho. Pagbalik sa talyer, hindi na pinalipas si Naldo ang oras. Nang lumubog ang araw, nagdasal ito at nagdagdag ng poder at karga. Kinuha ang mga tangan. Napagpasya niya at akina ang lungga ng mga aswang. Naalala ni Naldo ang sinabi ng amo na nakatira ang angkan ng mga aswang sa lugar. Ilang beses na silang nakapunta sa nasabing lugar. 10:00 ng gabi nang pinunta ng lugar. Bago tuluyang pumasok, huminto siya sa isang tindahan. Pagmamay-ari ito ng isang kakilala. Otong, ba't naparito ka? Pinatawag ka ba ni Ben? Sa pagkakala ko wala namang sira yung motor namin. O teka, tatawagin ko lang. Ay wag na po, Aling Duday. Itatanong ko lang po sana kung saan po yung bahay ng pamilyang Nieves ba yun? Bakit may kailangan ka ba sa kanila? De bali iyo, diretsuhin mo lang yan tapos liko ka dun sa kaliwa. May makikita kang bahay na yari sa kahoy. Yan yung isang buong lugar. Sila yan lahat magkakapamilya. May papaayos ba sa'yo? Oo.
Nakiusap po sa amo ko kaya pinuntahan ko na lang. O sige iho, pero ipapaalala ko lang mag-iingat ka doon ha. Huwag kang kumain o uminom ng kahit anong iaalok nila. Mga aswang ang mga yan eh. Sige po Aling Duday, maraming salamat po. Pakisabi na lang po kay Mang Ben na dumaan ako. Kagad nagpaalam ang binata. Wala masyadong tao sa daan. Meron namang poste, pero ang iba ay hindi na gumagana. Habang naglalakad papunta sa lugar, nagsalita ang gabay. Ito na ang tamang oras upang ibigay sa iyo ang buong lakas. Teka, anong ibig mong sabihin? Huwag nang maraming tanong. Huwag kang magpigil. Munti ka nang mapatay nung nakaraan. Ngayon ubusin mo ang lahi nila. Wala kang ititira. Ako ang bahala sa'yo. Hindi maintindihan ni Naldo ang nararamdaman. Nagkaroon ng kakaibang puwersa. Nasabik sa digmaan. Halo-halo ang nararamdaman niya. Takot at pagkasabik. Gustong gantihan ang mga tusong aswang. Ilang minuto pa bago makarating sa lugar ng mga aswang, may nakasalubong itong isang binata. Noong papalapit na sa isa't isa, nagkatitigan ng dalawa. Habang naglalakad, nakumpirma ni Naldo na galing ito sa bahay ng mga aswang. Noong nagbanggaan ng dalawa, agad siyang nilikuran ni Naldo sabay bali sa leeg. Binunot ang punyal, sinaksak sa tagiliran ng ilang beses, sabay tapon sa gilid ng daan. Kagad nagpatuloy si Naldo patungo sa lungga ng mga aswang. Pagdating sa loob, napansin ni Naldo maraming tao. Doon niya napagtanto na may patay sa lugar. Ngumiti ang binata sabay sipa sa bakod. Lahat ng tao ay nagulat at biglang napatingin sa kanya. Nakumpirma ng binata, aswang ang lahat ng naroon. Nakita niya din ang dalawang lalaki na nakainkwentro nung nakaraan. Gulat ang dalawa kay Naldo. May naglakad mula sa pintuan ng bahay, palabas patungo kay Naldo. Isang makisig na lalaki. Masyado kang matapang iho. Bakit ka nang gugulo? Nanggugulo. Huwag ka nang magmaang-maangan, halimaw. Ikaw ba ang gabunan dito? Hinahamon kita sa isang duelo. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Biglang lumapit ang lalaki may peklat sa kausap niya. May binulong. Dito biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng gabunan. Magbabayad ka. Ikaw ang pumaslang sa pamangkin at asawa ko. Nagpalit ito ng anyo. Lahat ng mga tao sa lugar ay nagpalit na ng itsura. Papatayin kita. Hindi ka makakalabas ng buhay dito. Sumugod na ang gabunan kay Naldo. Nagbuno ang dalawa at ang ibang aswang ay nanonood lang sa kanila. Umaangil, tumatawa. Walang tigil ang pagkalmot ng gabunan na para bang baliw at sabik na patayin si Naldo. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, kahit isang sugat wala si Naldo. Bumuelo ng napakalakas ang binata, sabay suntok sa tagiliran ng gabunan. Napangiwi ito, sabay atras ngunit hindi nagpatalo. Gumante ng suntok, hanggang sa biglang sumulpot ang payat na aswang na may peklat sa muka. Inatake si Naldo mula sa likod, bumuelo ng napakalakas na kalmot. Kaso nga lang nagulat ang lahat dahil hindi tinatabla ng binata. Kagad namang inihipan ni Naldo ang kaliwang kamay. Binigwasan ng napakalakas sa suntok ang isang aswang. Sumabog ang ulo nito dahil sa lakas ng puwersa. Tumahimik ang lahat sa nangyari. Hindi uubra mga ginagawa nyo, mga ulupong! Umangil ng napakalakas ang gabunan. Muling umatake. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng binata ang hapdi mula sa kalmot ng gabunan. Napaiga sa lupa ang binata dahil sa lakas ng puwersang binibitawan nito.
Sa bandang kaliwa. Tignan mo. Mabilis na lumingon si Naldo sa kaliwang bahagi. Doon niya nakita ang tatlong bruha. Lahat sila ay sabay-sabay na nag-uusal. Binabasag nila ang kabal mo. Maganda ka. Ako na ang bahala sa mga yun. Basta wag mong hayaan na matamaan ang importanteng bahagi ng iyong katawan. Kapag nangyari yon ay mamamatay ka. Tumango naman si Naldo. Inubos ng binata ang lahat ng puwersa upang hindi mapuruhan. Saktong pagtingin nito sa mga bruha, kitang-kita kung paanong patayin ang gabay. Lahat sila ay tinapakan ng muka. Pagkatapos, naramdaman niya na muling sumanib sa katawan ng gabay. Hindi na sinayang ang pagkakataon. Nag-usal ng mga orasyon. Nagbitaw ng napakalakas sa suntok patungo sa mukha ng gabunan. Hindi man sumabog ang ulo nito. Napangiwi, kitang-kita ang pamumula ng muka. Napatigil ito sa pag-atake kay Naldo dahil sa sakit ng pinsala. Mabilis namang binunot ni Naldo ang kutsilyo sa tagiliran, sabay saksak sa leg ng gabunan. Dito na natumba ang nilalang habang hawak ang leeg. Bago pa matuluyan ang gabunan, sabay-sabay na sumugod ang lahat ng aswang. Sa isipan niya, mas mabuti nang sagupain ang mga susugod bago patayin ang gabunan nang siguradong walang matitira sa ang kanila. Kagad namang pinagpapapatay ni Naldo ang lahat ng ito. Lahat ng dumumo, kumalmot sa kanya, hindi pinakitaan ng awa ng binata. Lahat sila ay pinatay. Ang gabunan na lamang ang natira. Nilapitan niya ito. Alis na ako sa lugar. Wala na ang aking angkan, kaya wala ka nang dapat ikabala. Ayos ka rin ah. Wala na ang buong angkan mo pero gusto mo pa rin mabuhay. Kayong mga aswang, sarili nyo lang ang iniisip nyo. Tinapakan nito ang ulo ng gabunan. Malakas na halinghing ng kabayo ang pumalahaw sa lugar. Nadurog ang ulo ng gabunan. Kinabukasan balik sa normal ang buhay ni Naldo na para bang walang nangyari. Wala nang nagparamdam sa kanya. Wala nang nanggambala. Payapa na muli ang pagtulog sa gabi. Mabilis na lumipas ang maraming taon. Nakahanap ito ng asawa sa lugar. Nagpa siya ang dalawa na umuwi sa probinsya ni Naldo at doon na lamang manatili. Ginamit nila ang naipong pera upang mapalawak ang saka ng ama. Namuhay sila ng payapa, malapit sa kalikasan. Tinanggap niya ang lahat ng gamit ng ama. Sa tuwing may oras, tumutulong siya para manggamot sa mga kababaryo. Mas pinili ni Naldo ang tahimik na buhay ng kalikasan kaysa maging mayaman sa syudad. Ito man ang nais niya nang unang umalis sa lugar. Mas nangibabaw pa rin sa kanya ang simpleng pamumuhay, ang buong pusong pagtanggap sa lahat ng gamit ng kanyang ama bilang isang malakas na antingero at manggagamot. Naway nagustuhan ninyo ang istorya ng isang tao na may malakas na pisikal na katangian at merong ding gabay na tikbalang. Naospital yung mangkukulam matapos magsuot ng kabayan natin ng marahuyo bracelet. Sobrang bilis ng epekto ng marahuyo sa kabayan natin kasi matagal na daw silang ginagambala ng mangkukulam na yun. Sumakto pagsuot, nagrebuelta kaagad yung gamit. Naospital yung mangkukulam. Isa yan sa pinaka-trending na patotoo ng marahuyo bracelets natin, kabayan. Marami pa yan. Marami tayong kabayan na natulungan. Payapa na yung pagtulog nila sa gabi. Madalas kasi doon sila ginagambala. Nagigising ng alanganing oras, may mga nakikitang shadows, anino. Yung iba meron pang pangangati. Matapos masuot yung marahuyo, nawala lahat yon, kabayan. Kasi ang marahuyo natin depende sa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Lagi nyo rin tatandaan, mga kabayan, ang nagpatrend sa marahuyo, rebuelta or sumbalik. Kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay.
Kung interesado ka sa Marahuyo Kabayan, check mo yung yellow basket sa baba or visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.